O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong social media platform. Mayroon po tayong YouTube channel, Veritas, at mayroon din po itong counterpart na Meta or Facebook page, Veritas din po ang pangalan. Dito po, pumipili po ako ng isang topic na gusto ko pong bigyan ng focus sa aking pag-discuss para malaman natin ang katotohanan sa bagay na ating tinatalakay dahil naniniwala po tayo ang katotohanan o ang veritas ang magpapalaya sa ating bayan. So ngayon po, ang topic ko na i-discuss, totoo ba ito? Ano ba ang katotohanan diyan sa mga kumakalat na balita na mayroon daw planong coup o kaya destabilisasyon? Mayroon pang Oplan mayroon pang tawag pinangalanan pa. Oplan Bag on the Go. Napanood ko yung vlog ng isang vlogger, si Yayam Dizon. May mga maano siya, pinangalanan niya yung pangalan ng Oplan Bag on the Go daw. Pinangalanan niya rin yung mga taong nasa likod daw nito. Mamaya sasabihin ko kung sino-sino. Ang tanong natin ngayon, totoo ba ito? So yan ang pag-usapan natin. Yan ang pag-usapan natin. At pag-usapan din natin, ano bang tsansang magtagumpay ito? Ano ba ang stand ng mga military tungkol dito? At kasi may mga religious groups na nai-involve dito sa destabilisasyon di umano na ito eh. Ngayon, pag-usapan natin, ang simbahang katoliko, anong stand dito sa mga destabilisasyon na to? Yan, maganda itong topic natin. Kaya huwag kayong aalis, panuorin nyo ng buo itong ating talakayan. So ito, ang pangalan daw ng anong ito ay Oplan Bag on the Go. Yun. Oplan Bag in the Go. Yan ang tawag. Ang layunin nito ay para pabagsakin ang administrasyon ni Marcos. Ayon yan sa vlog ni Yayam Dizon. Yun siya nagbigay ng pangalan nito eh. Itong si Yayam Dizon, pro Marcos na vlogger ito. O syempre dahil pro Marcos, ay talagang ini-expose niya yung mga galaw ng mga anti-Marcos para mapigilan, para malaman ng taong bayan. Ayon dito kay Yayam Dizon, ito daw ay kinakasa na. Kaya ito daw mga balibalita na ito na rally ng ng INC sa November 16 to 18, nasasabayan ng JIL, Jesus Lord ni Villanueva at saka ng KOJC ni Kibuloy. Yan ay bahagi na nitong nitong tinatawag na Oplan Bag on the Go. Kumbaga ang magbibigay ng civilian support ay itong mobilization na ito ng mga sekta ng relihiyon. INC, JIL, KOJC sa November 16 to 18. At kapag lumakas daw yan, kasi ang tanong ng marami, bakit kailangan 3 araw? 16, 17, 18, pwede namang 1 araw lang. Ang paliwanag nga dyan, actually sa talakayan namin ni dating Secretary Ronald Llamas, kaya nga nakakaduda. Bakit 3 araw? Di parang people power na katulad sa EDSA na nagsimula sa unang araw, tumagal ng 2, 3 araw, 16, 17, 18. So, ayon kay Yayam Dizon, yung kasama sa yung pagpaplano ng malaking rally sa November 16 to 18 sa Luneta, ay bahagi yan nitong Oplan Bag on the Go. Yan yung civilian component. Pero mayroon din daw niyang mga pagkumbinsi sa military na sumuporta na, mag-withdraw ng support. Hindi na lang daw retired na mga military officers ang kinukumbinsi. Pati daw mga nasa active na kinukumbinsi na. Actually, hindi lang si Yayam Dizon na DDS na pro Marcos vlogger ang nag-discuss niyan. Maalala nyo, dun sa talakayan namin ni Ronald Llamas, nung Dos Amigos, sabi ni Ronald Llamas, ito, attorney, kumpirmado ito. Mayroong mga galaw ngayon na nangyayari.
Nagiging ano na, mainit na ang galaw ng mga nagsusulong ng kudeta, destabilisasyon. Yung mga mutiny pag-aalsa ng military, nasusuportahan ng sibilyan. Sabi ni Ronald Llamas, all in na ito, taya bato na. Kasi marami na daw marami ng tinatamaan. Yung mga senador na tinamaan, si Chis Escudero halimbawa, si Jinggoy, si Joel Villanueva, kumbaga sa kanila, ang pag-aasa na lang nila mapalitan ng administrasyon. Kaya ito, susuportahan na daw nila ito. Ganon din, may 3 pang senador na lalabas sa investigasyon. Kaya, kumbaga, taya bato na. Siyempre, kung hindi magpapalit ng administrasyon, matutuluyan sila. Ganon din yung Jesus is Lord. Siyempre, si Joel Villanueva mismo. Si Kibuloy din, wala na rin kapag-asang makalaya. Posible pang ang i-extradite na sa US. Si Duterte, wala na rin. Hindi na magagrant ang interim release. Yung jurisdiction ng korte, ng ICC, in-uphold na. So wala ng pag-asa. Kumbaga, ang pag-asa na lang talaga nila, mapalitan ng administrasyon at gagawin na nila ito sa pamamagitan ng mga ganito. Kudeta, destabilisasyon o anumang paraan. Basta ang importante, mapatalsik na si Marcos. Yan yung Oplan Bag Undago na tinatawag nito ni Ayon pa kay Yayam Dizon, mga pinangalanan niya, sabi niya sa post niya, ayon pa di umano sa isang reliable intel, ang mga taong ito ay kasama sa pagpaplano at pagpapakilo sa malaking rally, open quote, open parenthesis o kaguluhan, sa November 16 to 18, 2025 sa Luneta, Mindiola at Malacanang, Manila. Ito yung mga pinangalanan ni Yayam Dizon. Romeo Pukis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, pero for confirmation pa, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Cornelia Chica, Cornel Leonardo, Cornel Mitran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Tupacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rolando Marcoleta, Orlando Ulamit, alias Monk. Galing kay Yayam Dizon, sa vlog niya ito. At dahil daw, siyempre, kailangan ng pera dyan sa mga destabilisasyon na yan, ang possible na financiers daw nito, si Sara mismo sa Kasipulong. Kumbaga, naglalabas na sila ng pera di umano. Saka si Chavit Singson. Siyempre, maraming pera yan si Chavit. So yan ay ayon kay Yayam Dizon. Ngayon, kahit daw itong mga balibalita na sa Senado, na papalitan na si Tito Soto bilang Senate President, iluluklok either si Cayetano or si Chis Escudero ibabalik. Yan ay bahagi nitong planong ito. Ayon sa kanila, ayon sa mga nagdi-discuss nitong di umano'y coup na ang tawag ay Oplan Bag Undago, ay ito, kumbaga, ito, tayak bato na. Sabi nga ni Ronald Llamas, tayak bato. Now or never na. Kasi masyado na silang desperado. Pag hindi pa nila na tanggal si PBBM, itong mga investigasyon nito, tuloy-tuloy na ito. Nakukulong sila. At kahit si Kibuloy, wala nang kapag-asa na makalaya yan. May extradite pa sa US. Si Joel Villanueva, makukulong pa. At itong si Duterte, wala na rin. Denied na yung interim release. Yung jurisdiction, inaffirm na ng ICC. So wala nang pag-asa. Ito na ang kanilang tayak bato nga ang tawag. All in. Anyway, so yan ang at ang nagpangalan nito ng planong ito ay si Yayam Dizon sa kanyang vlog. Oplan Bag Undago ang tawag. Anyway, kung ano nga bang totoo ba ito, malalaman natin yan. Pero yung mga nag-o-organize ng rally sa November 16 to 18, dinideny nila. Katulad ng QJC, naglabas ng statement, hindi naman daw i-destabilisasyon. Hindi daw sila sasama sa mga destabilisasyon. Anyway, so yan. Ang isang malaking malaking usapin dito ay yung military. Ano ba talaga ang stand ng military tungkol dito?
Actually, nung una, malinaw, maraming beses nang nagsabi, sila AFP Chief of Staff Romeo Browner at saka ang DND, sila Gibo Teodoro, na hindi makikialam ang military, hindi sasama diyan. Hindi sasama diyan. Kasi nga, professional ang military, ayaw nilang makialam diyan, politika 'yan. Hmm. Bagamat galit din sila, ayaw din nila itong mga korupsyon, anomalyang ito sa flood control, pero ayon sa kanila, may tiwala sila sa ginagawa ng gobyerno ni Marcos, na panagutin ang mga dapat managot. Kaya lang siyempre, mayroon ding mga puwersa, lalo na mga retired na mga military officers. Hmm? Yung mga pinangalanan ni Yayam Dizon dun sa kanyang vlog, katulad ni retired Major General Bang rank noon, ni Romeo Pukis, yun si retired General din Orlando De Leon, yung sila retired Captain Dado Enriquez, retired General Johnny Macanas, yan, mga nagbablog yan. Talagang vocal yan. Laban kay Marcos. Yan, mga retired. So parang kung retired lang ang nai-involve, walang problema. Kaya lang ngayon, may mga balibalita na mayroon nang nakukumbinsi na active na mga officers, lalo mga junior officers. So medyo nakakaalarma ito na parang may nakukumbinsi na mga aktibong mga junior military officers, di umano. Pero sa talakayan namin ni Ronald Llamas, former Secretary Ronald Llamas nung Sabado, Dos Amigos, ang sabi niya, karamihan pa rin naman sa mga military, bagamat mayroon nang nakukumbinsi na mangilan-ngilan, siyempre, ina-agitate ng mga retired na ito, ah, ah, karamihan pa rin sa mga aktibo sa serbisyo ay ang stand pa rin nila ay huwag sumawsaw diyan, huwag sumabay. Kasi kung mapapatalsik si PBBM o si Marcos at ang papalit ay si Sara, ang papalit na administrasyon ay pro-China. So malaking issue sa mga military, lalo na yung mga aktibo pa, yung issue ng China. Bakit sila sasama sa isang kudeta na ang papalit na gobyerno ay identified na pro-China? Siyempre ang mga aktibo sa military, kasama na ang Department of National Defense, yung iba't ibang mga military establishments, defense establishments, ang stand nila, panindigan yung suportahan yung gobyerno na anti-China. Ang sinasabi ng mga nasa military, kung mapapalitan si PBBM, papalit si Sara, pro-China yan. At kahit yung mga official ng military, mga retired na mga military na sumusuporta diyan, ay ang sentimento pro-China. So nagiging malaking issue dito ang issue ng China. Yan yung nagiging isang balakid bakit hindi makakuha ng suporta sa military. Kaya ayon kay former Secretary Ronald Llamas sa talakayan namin nung Sabado, bagamat mayroong mga nakukuha na mga military, kasama na yung may mga active junior military officers, pero sa kabuuan, intact pa rin naman ang military at ayaw nila na mapalitan ang gobyerno kasi pag pumalit at papalit si Sara Duterte o kung sino mang military junta yan, ay pro-China yan. Kaya yan yung isang malaking usapin. Kaya lang, ang isa ring malaking issue, yun kay former Secretary Ronald Llamas, yung ekonomiya eh. Yung ekonomiya ng bansa ay pabagsak. Kinumpirma mismo ni former Secretary Ronald Llamas na nakipag-meeting siya sa ilang mga business groups at sinabi ng mga business groups na wala talagang pumapasok halos na investments dahil nga dito sa issue ng korupsyon. Saka dahil nga dito sa itong mga korupsyon na ito, no? Kaya ang tiwala ng mga foreign investors kumbaga ay nawawala. Kaya sa sitwasyong ito, ang growth rate ng bansa, bagsak ang growth rate. Inamin mismo yan
ni secretary ng ano natin ng ah, secretary ng Economic Planning and Development na si Balikasan, ang ano niya talagang bagsak ang ekonomiya. Kaya makikita natin 'yan kahit yung palitan ng piso sa dolyar, bagsak ang piso. So nagpapakita ito na ang ekonomiya ay talagang bagsak. Eh ngayon, itong bagsak na ekonomiyang ito ay nagiging ano ito, isa pa sa dahilan na yung mga nagsusulong ng mga destabilisasyon at kudeta ay nakakakuha ng simpatya, lalo sa military at sa mamamayan. Kaya ano ito ayon nga kay former Secretary Ronald Llamas, seryosong usapin itong mga alingasngas na ito ng kudeta, lalo na ngayon na parang desperado na ang kampo ng Duterte, ang kampo ng ni Kibuloy, ang kampo ng mga senador na nadadawit sa anomalous flood control, ah, ang kampo ng JIL, ang kampo ni Villanueva, lahat Lahat sila ano na, kumbaga desperado na. Sa tingin nila, masusolusyonan niya lang ang problema nila kung mapapalitan na ang gobyerno. Kaya sinusuportahan nila itong mga destabilisasyon ito, lalo na itong mga bantang ito ng kudeta. So yan yung ano dito. Anyway, ang maganda na lang, ayon nga kay former Secretary Ronald Llamas, dahil yung military hindi nakukumbinsi. Bagamat may nadadala na, hindi na lang yung mga retired military officers ang medyo nadadala, may nadadala na di umano na mga active na mga junior officers. Pero sa kabuuan pa rin, mas marami pa rin ang ayaw sumama. Ang pinaka-issue kasing inaano nila, yung mga pro-China ang nasa likod nitong mga kudita-kudita na to, na hindi rin maganda sa kanila, sa military at sa bansa. O ngayon, ang isa pang ano dito, bakit hindi lumalakas ang panawagan ng ano na yan, ng mga kudita at destabilisasyon? Dahil ang pinakamalaking religious group sa Pilipinas, ang Catholic Church, karamihan ng Pilipino, Katoliko, hindi sumusuporta dyan. Ang sumusuporta dyan, itong mga rallying ito na gagawin sa November 16, 17, 18 ay ang Iglesia ni Cristo, ang Jesus is Lord at ang QJC, na may kanya-kanya ring agenda. May kanya-kanyang agenda. Ang agenda nila ang INC naman, ano naman talaga yan ang simpatya niyan, Duterte. At ayaw din ng Iglesia ni Cristo na yung mga senador na aliado nila, na kaibigan nila, ay makulong at patuloy na maimbestigahan. Kumbaga, gusto nila ipatigil na yan. Kasi tinatamaan na yung kanilang mga kaalyadong mga senador. Ang Jesus is Lord naman, di siyempre si Joel Villanueva mismo, pangunahin na nababanggit na dawit sa flood control at posible na siyang makulong sa pagkakasangkot niyang yan. Ang QJC naman, wala na silang nakikitang pag-asa na makalaya pa si Kibuloy. Yung petition nila for bail, denied. Mayroon pang request for extradition na posibleng i-extradite na si Kibuloy sa US. Lalong wala nang tsansa si Kibuloy niyan. Kaya, kumbaga, itong tatlong malalaking sekta ng relihiyon na ito, nagkakaisa na sila na parang all-in na, kaya bato na. Kailangan ng suportahan ang pagpapalit ng gobyerno. Ipapatalsi kay Marcos. Ang simbahang Katoliko ang hindi sasama diyan at hindi sumasama. Ang sa tingin ng simbahang Katoliko, kung magkakaroon man ng pagbabago ng mga uupo sa gobyerno, hintayin na lang yung eleksyon. Malapit na ang 2028 elections. Kung kailangang magkaroon ng pagbabago sa mga nakaupo sa gobyerno, wag nang idaan sa destabilisasyon, kudeta, magugulo lang ang bansa. Kaya ang stand ng simbahang Katoliko, peaceful na pagpapalit ng mga uupo sa gobyerno. At ito ay gagawin sa 2028 elections. So ang isang nagiging dahilan para hindi magtagumpay itong mga destabilisasyon, kudeta na ito o kung anumang mga galawang ito
ay ang pinakamalaking ah, grupo ng relihiyon sa Pilipinas ay ang simbahang Katoliko na ayaw sumama sa mga destabilisasyon na yan. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga ito yung isa pa sa ah, nagiging dahilan bakit hindi nagtatagumpay ang mga ano na yan. Walang consensus walang nagkakaisa diyan. Ang military hindi naman sumasama. Kung mayroon mong nakukumbinsi, iilan lang. Ang simbahan, yun lang naman mga sekta ng relihiyon, GIL, KOJC, INC, pero yung pinakamalaki, ang simbahang Katoliko, hindi sumasama diyan. Ang panawagan ng simbahang Katoliko, managot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control. Pero hindi hindi hanggang sa umabot ng mga kudeta, destabilisasyon. Panoorin nyo yung pagtalakay namin diyan ni Ronald Llamas. Pinaliwanag niya yan yang tungkol sa sa simbahan, yung stand ng simbahan tungkol diyan sa mga destabilisasyon na yan. Sumasama ang simbahang Katoliko sa mga rallies, sa mga people's movements laban sa anomalya sa flood control, mga korupsyon, pero hindi hanggang sa pananawagan ng destabilisasyon o kudeta. Ang medyo na-identify diyan sa mga kudeta na yan, yung mga INC, Jesus is Lord, KOJC. Bagamat dinideny nila yan na hindi raw sila sumusuporta sa destabilisasyon, pero ang mga grupo kasing ito yung may interest na kung magkakaroon man ng pagpapalit ng gobyerno, sila yung may interest na gano'n. Kaya para sa kanila, now or never. Hmm? Ah, ano ito? Ito yung usapin ng mga destabilisasyon ito. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Ah, yan ang topic natin ngayon na Oplan Bag Undago. Totoo ba ito? Ayan. Magandang araw sa inyo. Mabuhay po tayo.